Mga kabalik, mga ka-Mindshift, huminga tayo ng malalim ngayon. May kailangan tayong pag-usapan na hindi pwedeng palampasin. Katatapos lang ng iskandalo sa PhilHealth, 60 billion, then 89.9 billion ginalaw. Transfer, tinawag pang excess. Hindi tinanggap ng Supreme Court, ipinahinto. Pero habang inaayos pa yan, may panibago na naman. PDIC naman ang ginalaw. Oo, yung PDIC, yung pondo na dapat sasalo sa atin kapag may bangkong bumagsak. Yung insurance fund para sa ipon ng bawat Pilipino. At alam nyo higit 107 billion ang inilipat ng gobyerno patungo sa National Treasury. Kung pera ng kalusugan kaya nilang galawin, ngayon pati ipon ng mga tao, ano pa ang hindi nila gagalawin? Fact check tayo para malinaw, para walang makapagsabing chismis lang to. January 2025, nag-remit ang PDIC ng 107.23 billion sa Bureau of the Treasury. Sabi ng gobyerno, unrestricted retained earnings, advanced dividends, GAA mandate. Pero ito ang hindi nila sinasabi. Ayon sa mga independent analysis, para maging ligtas ang banking system, kailangan ng PDIC ng halos 215 billion. Ibig sabihin, halos kalahati ng kailangan nilang pondo na wala, inalis, ipinasa. Ginamit para tapalan ang problema ng gobyerno. May mga malalaking business groups na mismo ang umapela. Ibalik ang pondo, hindi ito para sa government spending. Pera ito ng depositors, pera ng taong bayan. Mga kabalik, mga ka-Mindshift, kung mismong business sector na ang sumisigaw, ibig sabihin malaki ang problema. Ngayon, balikan natin ang PhilHealth. Doon sinabi ng Supreme Court hindi pwedeng galawin ang reserve funds gamit lang ang isang special provision sa national budget. Bakit? Kasi may batas na nagpoprotekta sa pondo. Hindi pwedeng i-override ng budget ang UHC law. Ngayon, kung mali sa PhilHealth, hindi ba dapat mas mali din kung PDIC naman ang gagalawin? Alam nyo, parehong style, parehong galaw, parehong narrative, excess funds, retained earnings, pwede na yan. Pero anong epekto? Lumiliit ang safety net ng taong bayan, lumalaki ang panganib natin. Mga kabalik, mga ka-Mindshift, hindi na ito simpleng kapalpakan, hindi na ito simpleng mismanagement, hindi na ito nagkamali kami. Ito ay sistematikong pagkuha ng pera ng bayan. At hindi pa natin pinag-uusapan ng local government dito yung SOP sa projects, yung kickbacks, yung ghost employees, yung flood control scams, yung overpriced everything. Alam nyo kung pagsasamahin mo lahat ng ninakaw, kulang ang mapa ng Pilipinas para markahan ng korupsyon. Ang masakit dito, dapat wala nang naghihirap na Pilipino. Dapat wala nang nagmamakaawa para sa gamot. Dapat walang lumuluhod sa ospital para magkaroon ng promissory letter. Kayang-kaya bayaran ng Pilipinas sa mga problema natin kung hindi lang ninanakaw ang pera ng bayan ng mga ganid mula lokal hanggang nasyonal. Kaya mga kabalik, mga ka-Mindshift, ito hindi chismis, hindi haka-haka, hindi galit na base sa emosyon. May dokumento, may DOF releases, may Supreme Court hearing, may public statements, may analysis, may facts. At ngayon, we have to ask the hardest question. Hanggang kailan tayo magpapaloko? Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang kailan natin hahayaang gatasan ng kaba ng bayan? Kung tahimik ang bayan, lumalakas ang loob ng mga magnanakaw. Kung hindi tayo kikilos, sino pa ang kikilos para sa atin? This is Balik Values Mindshift. Gising, mga kabalik. Hindi na pwede ang tahimik. Hindi na pwede ang bahala na. Hindi na pwede ang pagbabaliwala. Panahon na para ipaglaban ang pera ng bayan. Truth in motion, minds aligned. Across park paths, social